Alright, welcome back mga kabataan at dito naman ho tayo nagbabalik sa ating ibibigay ng mga reaction video ngayon. Dahil ngayon po ay may pag-uusapan ho may pag-uusapan ho tayo dito dahil nga po sa itong si Secretary General ng House of Representatives ay talagang magbibigay yata ito ng impormasyon eh. Ito sisilipin ho natin to dito ay kanilang makapanayam, no? Kasama ho itong mga kilalang mga broadcaster ho diyan sa 1PH mga kabalitaan. At sa lahat ng mga nanonood, bago pa lang hong nanonood at ngayon pa lang ho nakapanood ng ating video, huwag kalimutan mag-subscribe, pinutin ang notification bell at i-share, like at mag-comment mga kabalitaan. Then, pakiusap lang po, huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood dyan ngayon at tuloy-tuloy lamang ang panunood niyo po para sa atin na rin ho yan, malaking contribution na rin. At binabati ko pala sa ating isa sa ating pinakamasugid na tagapanood natin dyan sa Cebu City, si Mami Rose. Mami Rose, magandang buhay, at si Ann Santos na laging hindi nag-i-skip ng ads ho natin mga kabalitaan. At si Boss Jonix, at the same time si Dennis Velasco, mga boss ho natin. Hindi ko pa ma-mention yung iba kasi wala akong kodigo dito mga kabalitan. Maraming salamat ho. At yun, as usual, mag-intro muna tayo, no? Bago tayo magsimula sa ating programa. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod. Hindi mo today. Hindi ba akong banga. Alright, tuloy-tuloy ho tayo dito mga kabalitaan. Well, sa sinasabi ko po, andyan na po si Secretary General, ano ba yung pangalan ni Secretary General, no, sa House of Representatives, si Velasco yata yun, no? Anyways, panoorin lang ho natin kung dahil nga po sa balitang ito, dahil kaya po hindi natutuloy daw yung impeachment, yung pag-endorso ng impeachment complaint diyan sa Committee on Justice, diyan ho sa opisina ni Tamba, ay nakiusap daw itong mga mababatas na i-hold daw di umano. Hold daw ha? O baka delaying tactics lang na para hindi humatuloy ito mga kabaitaan. At ano naman ba yung kanilang pinagbabasihan talaga? Yun pa mo yung sa COA? Nako, kakaya ho kayo dyan sa mayabang kapulungan. Ba't hindi nyo po imbestigahan yung mga sarili ninyo? Ba't hindi nyo imbestigahan itong si Atlas Abante? Ang daming mga talagang maluho ito eh. Mga luxury cars nito, napakamahal, milyon-milyon. Rilo pa. Itong si Luistro, sino pa ba dyan? Si Kimbo. Sino-sino pa ba dyan? Ba't hindi nyo pa imbestigahan yan? Di ba? Anyways, manood na lang muna tayo dito mga kabayan para mas maintindihan natin kung ano po yung nangyari. But hanggang ngayon, kasi nga, iyak na ngayon si convicted na congresswoman at ang yung child abuser mga kabalitaan dahil parang napanis na yung kanilang complaint. Natenga na ngayon diyan sa Office of the Secretary General diyan sa House of Representatives mga kabalitaan. Well, tuloy na ho tayo dito. Wala na ho itong edit-edit. Diretso na tayo dahil nga po wala ho tayong oras sa panahon na ito na mag-edit ho ng ating vlog. Kayo na po bahalang umintindi at manood na ho kayo dire-diretso mga kabalitaan. We have House Secretary General Reginald Velasco from the House of Representatives. Sir, magandang hapon and thank you for joining us in Storycon. Magandang hapon, Good afternoon. Ay sir, nakamute ata kayo sir. Nakamute po kayo. Nakamute ata kayo sir. Yes sir. Yan. Yeah. Okay Yes, sir. Yes. na? Okay Yes na. sir. Yes. We can hear you Okay now sir. Okay na po. Yeah. Anyway, sir, maraming salamat for joining us this afternoon. We appreciate your taking the time to talk to us and welcome to the Story Conference. Sir, let me start off with this. The first impeachment complaint was filed December 2, the second December 4, the third was December 19. So medyo mahaba-haba na po yung panahon. Magmula noon, ano na po ang status ngayon ng mga impeachment complaints? Kasi po, patapos na po yung, after a few weeks, magre-recess na naman ang Congress. Well, sa Monday po magre-resume yung House of Representatives, no? So, doon po kakausapin ko na yung mga nakiusap sa akin na bigyan sila ng tamang panahon, no, para pag-aralan yung tatlong complaints or
mag-endorse sila ng another complaint kung hindi sila satisfied sa tatlo. Sir, let me just squeeze in one more question. I'm sure that the others also have questions. Pero sir, I'm wondering na kasi I understand, and we understand naman po that you would want to wait for yung mga gustong humabol para makahabol pa. Pero I think a lot of people are also wondering, how long are you going to wait for whoever wants to tag along or to hitch a ride on to the present impeachment complaints? Kasi naubos din po yung panahon ninyo. Opo, wala naman ho kasing time frame as far as the SecGen is concerned. Yun lang po, pinagbigyan ko lang yung pakiusap nila. Pero by next week po, kakausapin ko na itong mga congressman na to kung ano yung balak nila para makapag-desisyon na po ako. Mr. Velasco, nakita niyo na po yung tatlong complaint eh. So, kailangan siyang i-consolidate para mas madaling pag-aralan ng mga members ng House. Sa tingin niyo po, based on the 3 complaints na nakita niyo na, gaano katagal kaya bago ma-consolidate yun? Dagdag sa tanong Hindi ni po Ami. ako ang magko-consolidate. Yung mga nag-file ko ng complaints, that's their option. Kung gusto nila mag-consolidate, they have to come together and file another complaint na consolidated. Okay. So, pwede palang pagbotohan kahit isa lang dun sa mga complaint. Opo, Hindi opo, kailangan na i-consolidate. Hindi po, hindi. Hindi po required. Kailangan lang po kung gusto niyo yung so-called Bicol Express, no, yung fast track po. Yes. One-third Bicol of the House members. Yun po, hindi na dadaan sa mga proseso rito. Diretso na po yung sa Senado. Ang gagawin lang po namin, i-verify lang kung talagang pinirmahan at in-endorse ng mga House members yun. One-third po, that's 103. Yes. 103 House members. Yes. SecGen, kahapon pinag-uusapan po namin dito yung role ng SecGen vis-a-vis dito sa mga complaints. Ano ba ho formally yung role ng SecGen dito sa pag-proseso ng mga complaints na ito? Well, ang role ko po is to receive the complaints. Tapos po, titignan namin kung verified complaint. No? Ibig sabihin, nandun po yung mga requirements na kailangan in-endorse ng at least one member ng House of Representatives. And that should be fairly faster and fairly easy kasi that's ministerial. Opo, lahat Yes, sir. naman po yung tatlo po may endorsement Yes, sir. ng at least one House member. Yes, sir. Sir, if I may, sir, kasi I was reading the House rules, Rule 2, Section 3 ng House Rules ng House of Reps says this, a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General, that's your office, and immediately referred to the Speaker. Yun po, that's the phrasing there, immediately referred to the Speaker. Now, we understand po, siyempre, nagpasko at nagbagong taon, so medyo may konting vacation time. Opo. Pero at the same time po, it's been more than a month since the first impeachment complaint was filed. And so that does raise some questions among some people na parang, so ano nangyari po? How long are you going to wait until, sabi nga ninyo, there's no timetable naman pero it says in the House Rules, immediately referred to the Speaker. Opo. Hindi rin po kasi ma-actionan dahil on break ko ngayon yung House of Representatives, no? So pinagbigyan ko po yung mga pakiusap ng mga House members na bigyan sila ng panahon para Ito bang pakiusap mga kabaitaan sa mga mamabatas na ito ay talagang delaying tactics nga ba? Para hindi ho talaga sila mapahiya sa ginawang hakbang ng INC? Yun po ipagtatanong ho lamang natin mga kabaitaan dahil talagang nakakapagtataka ho. Talagang nagtutulungan na yan sila dyan eh. Kung hindi siguro umaksyon at nagpakita ng puwersa itong iglesia, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ay matutuloy malamang yung impeachment na ito kaso sila nagisa sila sa sarili nilang mantika naging alanganin tuloy itong mga mambabatas natin. At ginawa ko nila ngayon, nakikiusap po sila sa ating Secretary General na i-hold niya muna, wag mo nang
ipasa dahil may naghihintay pa di umanong may isasampa pa daw na isang complaint. Sabi ho dito, medyo malabo na siguro to. At pagbubutuhan na lang yung tatlong naunang nagsampa ng impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Yung may nabanggit pa rito si Secretary General na Bicol Express. Ibig sabihin nun ay ipa-fast track talaga nila ito. Ang tanong dyan, kasi nga, ayon sa isang eksperto, meron akong nakuha information pero ipapakita ko sana, nakalimutan kong ihanda. Nagsasabi yung isang political analyst na marami ho ang umayaw na ang pumirma ho sa impeachment complaint na ito. Dahil takot ho sila, sa kanyang analysis, takot yung mga ibang mababatas na baka hindi makakuha ng boto kung itutuloy. Dahil alam ho nila sa sarili nila na malakas pa rin ho si Inday Sara Duterte. Hindi kagaya sa mga binabanggit ni Mema Sabe na wala nang silbi yung mga Duterte. So, kung ibig sabihin, kung walang silbi yung mga Duterte, kung sabihin na ipagpalagay na lang natin yung galawan ng INC ngayon, hindi ko sinasabi na may kinampihan, ipagpalagay na lang natin yung mga miyembro ho nila. Do you think wala hong kakampi sa mga Duterte ho dyan kung sila yung kanilang sariling desisyon ang susundin? Di po ba? So, paano nasabi ni Mema na wala na? Talagang laos na sila sa takbo ng politika sa ating bansa. So ngayon po, itong mga mababatas ay nakiusap nitong ni Secretary General na, break muna. Baka mapaso tayo dyan, malapit na yung election. Unahin na lang namin itong budget ng AKAP para makapaghanda kung hindi matuloy yung impeachment ni Inday Sara. Ayun, iyak ho ngayon si Franz Castro. Iyakin ngayon yung Makabayan Bloc. Ay talagang lakas lobo sila. Akala siguro nila makakalusot ho sila at gamitan ho. Mangga yung nasa mayabang kapulungan ngayon ay puro mga mangga. Mangga gamitay. Ginamit yung Makabayan Block kuno, parang sample lang yata yun sila kung may kakasaba na kumbaga kakasaba yung mamamayang Pilipino sa gagawing impeachment ho nila. Kung hindi kumasa, malamang sinuportahan na ho ito ng yung kanilang hari dyan. Yung kanilang kamahalan dyan na si Tamba, mga kabalitaan. Nagpakita ng pwersa yung INC, mati na ho sila. Wala na hong nagawa. Kaya yun na lang ho yung delaying tactics, mga kabalitaan. Pag-aralan kung i-endorse nila one of the complaints or magpapile ng bagong complaint, no? So by next week ko, I will have to make a decision. That's a decision, sir, by the So sabi ko nga po, may ads yung papasok ko dyan. Huwag kayong mabahala kasi wala tayong time na mag-edit. Kaya dire-diretso natin yung video natin. Secretary General. There is no instruction sir. from the Yes, sir. Speaker? Ang nangyari po kasi, very rare po yung tatlong complaints na ipapile. Usually yung isang complaint lang, kaya yung SecGen, walang problema, nire-repair agad sa Speaker, no? Ito po tatlo So, tapos may humahabol pa. Magkakaroon ho kasi ng legal issue pagka tinansmit ko na ho, let's say yung tatlo, tapos may humabol pa po. Baka hindi pumayag yung nag-file ng tatlo na isama yung fourth complaint. Yes, sir. Kaya So parang sa statement ni Secretary General, talagang alanganin na ho yung impeachment complaint na ito. Parang wala nang pag-asa. Kasi talagang magkakaproblema ho sila sa legalidad dito kasi ang dami nagpa-file. Tingnan yung mga unghang na ito, mga kabalitaan. Sa ligang batas, sa konstitusyon natin, isang tao lang, pwede na ho yung isang case lang ho na impeachment ay aarangkada na ho yun. Ito, umiipal din tong mga mga mangmang na mga Makabayan Block dyan. Hindi nagtatanong sa mga eksperto kung dapat pinag-isa na lang sana nila yung complaint. Hindi yung puro paepal. Siguro nag-uunahan kung sinong makakapasa na complaint ay may matatanggap na pabuya ba? Tanong lang po yan, Ang hirap talaga itong mga tao. Ito yung ito yung totoong mga ano ba tawag ni Mema nung nakaraang araw? Sabi niya sa mga Diaz,
ilusyonada. Si Inday Sara. Ito yung mga ilusyonada at ilusyonado. Di ba mga ambisyoso at ambisyoso? Ay, nako sa kanila. Bibigyan po natin yung request ng ibang House members na hintayin lang sila. Siguro po by next week, we will know kung meron talagang magpa-file ng complaint, na bagong complaint, or yung mga mag-endorse po. Kasi nagsisignature gathering po yung mga congressmen na nag-endorse nung one of the 3 complaints, no? Nagsisignature gathering po sila dahil siyempre gusto po nilang ma-achieve yung 1/3, no? Yung 103 members para hindi na dadaan sa mahabang proseso. Gusto nila ma-achieve yung 1/3 at saka ma-impeach talaga si Inday Sara. Yun po yung talagang totoo dyan. At liberty ba kayo, SecGen, para sabihin yung ano na yung 4th complaint na nababanggit kung sino magpa-file niyan? At ikalawa, wala ho. Kasi sinabi lang sa akin and confidentially sinabi sa akin yun. Kaya hindi ko ma-reveal yung mga pangalan nila, no? Pero yun po, na may mga na-receive naman kaming formal letters na nagre-request sa akin na kailangan nila ng time para pag-aralan yung mga complaints na na-filed so far. Again, SecGen, at liberty ba kayo para sabihin na ano na ba status ng signature campaign na binabanggit nyo? Wala ko report sa akin yun. Yung mga nag-endorse po ang magre-report niyan kung may nag-gather na silang additional endorsers. Mr. Velasco, kung magdesisyon na wala ng consolidation, anong magiging process sa House bago siya ipadala sa Senate? Pwede ba yung 3 complaint lahat ipadala sa Senate? Kung walang consolidation. Hindi po eh. Nasa sa Committee on Justice po yan kung anong gagawin nila. Basta lahat po yan i-repair ng Committee on Rules sa Justice Committee. Yes, sir. Yes, sir, we understand, sir. Pero nga, as you said, sir, it is the Committee on Justice that will be tasked with consolidation. So, wouldn't it have been more efficient to just pass it on upstairs so that they can consolidate when they feel like it is time to consolidate, rather than dun sa first step pa lamang, nakabinbin po. Hey, do you guys ever wonder why we wear these foam pieces of cheese on our heads? We'll give them the option kasi ni-report nung Makabayan Block na nag-meeting na po sila with the other persons na nag-file ho nung 2 complaints, no? So silang 3 nag-meeting daw pa lang kasi wala ho pa siya palang report sa akin eh. Nag-meeting daw po sila na they're willing to consolidate, no? So yun po rin ang isang inaabangan natin kung they'll be successful in consolidating the 3 complaints into 1 complaint. Now, sir, go ahead, Ami. May instruction po ba si Speaker Martin Romualdez? Kasi sa opisina niya babagsak yung mga reklamo din na yan, di ba? Meron ba siyang specific instruction with regard to etong mga 3 ngayon and you are awaiting a 4th one? Wala po dahil yun nga break ko ngayon eh. Wala akong nagre-report masyado kung congressman dito including the speaker. Hindi ko siya nagre-report sa office niya eh. So wala ko rin kami pagkakataon na makapag-usap tungkol dito. Pero next week ko nandito na siya. Hopefully by Monday makausap ko siya at saka yung mga ibang house leaders. Kung pagbibigyan pa natin yung iba na maghintay or wag na lang hintayin, i-transmit na yung 3 complaints so far, no? Pero ngayon, ang inaabangan po rin natin yung consolidated complaint, no? Kasi sabi nga ng Makabayan Block, nag-meet na sila yesterday and they're planning to have a consolidated complaint. Well, actually, sir, yung announcement kahapon ng Makabayan Block, ang sabi nila, they're asking the leadership to start moving already on the complaints Opo, file. well, Yes, sir. Magmumove lahat sa Monday eh.
Kasi kahit makumilo si Akupos as SecGen, wala rin hong mag-a-action dahil wala yung Office of the Speaker ngayon, wala yung plenary session. Ang mangyayari niyan, ano yan, hindi na muna magre-report siguro si ano diyan, si speaker. Kasi delaying tactics nga eh. Hanggang aabot sa punto na ito ay magbe-break naman para ho sa pangangampanya. Oh, di ba? Ganon ho, ganon. Kasi wala na ho silang papupuntahan dyan eh. Kasi ano na, nag-react na nga yung INC. Ito yung INC yung kinakatakutan ho nila ngayon. Hindi ho si Makoy Jr. Oh, diyan sila. Kasi atat na atat kasi hindi nila pinag-aaralan. Nakakuha na sila ng summary report sa investigasyon nila sa ilan ba 'yon? Pang 13, ano? Report agad yung mga ano, yung mga mayabang yung mga HUAD committee members. Doon kitamba, automatic, pak, sige, file na, o diretso na. O, gamitin nyo muna yung Makabayan Block. Tignan natin, ipapain muna natin yan sa taong bayan kung kakagat yung taong bayan. Kung wala bang magre-react, tuloy-tuloy tayo. Pero pag may magre-react, sandali lang muna ha. Delaying tactics muna tayo. Lalo na nung nag-react ang INC. Kala lang sa, hindi maintindihan yung kailang galawan dyan, yung mga ninja moves nila eh. Talagang ano, ewan ko ba, wala sa hulog tong mga ito, wala sa tono. Ang proseso po kasi, tatransmit ko kay Speaker, the Speaker will refer it to the Committee on Rules, and then Committee on Rules sa plenary po, tapos plenary will decide kung i-refer na sa Committee on Justice, no? And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 session days. So medyo matagal po yung proseso na yun. 60. Kaya pa ba yung 60 eh? Maghahalala na. 60? Ay, nako. 60, ano ba? Session days? Nako po. Aywan ko lang nito. So, SecGen, kung sakaling hindi makonsolidate yung tatlong impeachment complaints, ay itatransmit nyo pa rin siya kay Speaker. Tapos si Speaker... yung tatlo. Yes. Or kung meron pang port po, sasama ko na po yun. Will the Speaker have to choose one bago niya i-transmit sa Committee on Rules, o yung Committee on Rules ang pipili bago i-transmit sa plenary? Hindi ko po alam ang magiging decision ni Speaker dito, no? Pero he has the option to submit all of them to the Committee on Rules. Tapos Committee on Rules can refer also all the complaints or one of the complaint sa Committee on Justice. Depende yung sa House members kung ano magiging decision nila. Do you have a car? Do you have a clean driving record? Did you know you could pay as low as... Well, sir, one last question from me, sir. I understand what you're saying na next week pa magsisimula ang talagang back to the boots. Mga meet. Mahirap talaga ho yan mga kabaitan na i-consolidate dahil nga wala pang go signal kay Tamba. Yung Makabayan Block, pwede ho yun sa kanila. Yung mayabang kapulungan, wala pa rin na, siyempre nagdidepend ho yan sila sa instruction ho sa kanilang kamahalan dyan. No show ngayon si kasi naka-break nga. Tingnan natin kung hanggang kailan ito yung pipigil muna. Hindi naman pipigil siguro, yung pag-hold lang muna. Sana hindi muna ipasa ito sa kanyang opisina, itong impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Pag hindi ho ito mangyayari, alam na ho natin ang ibig sabihin nito. Alam na this. Meetings and all that, and the session, of course, assumes on Monday. But I'm sure that kahit paano you would have some sort of a timetable in mind. How long are you willing to wait? How long should you wait before action is done? Kasi if somebody says May 4th, tapos later on somebody says, baka May 5th pa or 6th. So uurong po siya. Hindi na po. Palagay ko by next week, we will have to decide. I will have to decide on it. Kasi po, bali dalawang hinihintay natin. Yung mag-endorse ng one of the 3 complaints. Tapos pangalawa po, yung port complaint, no? Ngayon, may pangatlo po, yung consolidated. Kung matutuloy po yun. Bali tatlo yung hinihintay natin by next week. Panghuling tanong, SecGen. Halimbawa, itong 3 o 4 na impeachment complaints na ito ay hindi mapagbotohan within sa term nitong Congress na ito,
yung susunod, after the elections ba, ay pwedeng gamitin pa rin itong mga complaints na ito o considered ng wala na ito at kinakailangan mag-file ng Back to square one. bagong impeachment complaint? Actually po, after this session, no, February 7 po, there will be what we may call a lame duck session. No? Ito po right after the elections, June 2nd hanggang June 2. for 2 weeks po. So yun, pwede pa rin hong mag-action yun kasi part pa rin po yun ng 19th Congress. Kung wala pa rin hong action, by the end of that session, no, yung last session, wala na po. Yun na pong next Congress, the 20th Congress, kailangan ho i-refile yung mga complaints. Back to zero, Wale. Yes, back to square one po. Wag naman zero. Pero assuming... Hindi naman ho siguro fair yung back to zero. Halimbawa, assuming back to SecGen. square one. Halimbawa, assuming SecGen na mapagpasyahan yan after the election, during the month of June, pwede pa ba siyang i-file sa Senate na bago na yung Senado? Hindi na pwede yun. Sa 20th Congress na ho yun. Siyempre, after a year pa yan. Maban ho yan ng after a year, di ba? Kung hindi natuloy yung impeachment sa 90th Congress. So, tingnan natin. Yun ang pagkakaintindi ko. Pero ito, mas eksperto to si SecGen. Pakinggan natin to. Pwede po ba yun? Kahit magkaiba sila? Yun po ang legal question. Kasi yung mandate nitong 19th Congress, mag-e-end ho sa last session, which is, I think, June 16, if I'm not mistaken. Ano? So, yan po ang legal question. Sabi naman ni Senate President, may mandate daw sila to continue until the end of the 19th Congress. Yan po, ang end ng 19th Congress, officially, June 30. Opo. June 30 po yung term nila mag-expire. Plus 2 weeks. And then, July 1 po, doon na mag-start po yung 20th Congress. Pero hindi pa po sila nakaupo dahil kailangan magkaroon po ng formal election ng Senate President at Speaker during the SONA. Yung SONA po, yung first SONA ng 20th Congress, which will happen on July 27. Okay. So wala rin yung action na pwedeng gawin between June 30 and July 27 dahil hindi pa ho na-organize ang House of Rep at saka yung House of the Senate. Pero bagong Senado na yan. SecGen, pahabol ko lang yung yung immunity kasi meron yung 1-year immunity, di ba, kapag final. Kailan mag-umpisa yung 1-year immunity na yun? Kapag finorward na sa Senate o pag pinagbotohan na ng House? Hindi po. According to the Supreme Court decision na about this, pag na-repair na po sa Committee on Justice, yun na po yung start. Ng countdown. 1 year. Yan yung technically initiating the impeachment proceeding. Yes po. So, ibig sabihin, maghihintay ng 1 year before any new complaint is filed against the same official, no? But any other official, ganun din po. Ganun din yung proseso. But in the case of this official, kailangan maghihintay ng 1 year. From the date the complaint or complaints were referred to the Committee on Justice. Okay. Okay. Maraming salamat. Ngayon po, talagang nagkamalabuan na ngayon yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Hindi na sila sigurado, nagtuturuan na, pati SecGen, naguguluhan na rin, inip na rin kung anong gagawin at naghihintay kay Tamba. Si Tamba parang no-show pa rin. Yung mga kabayan black, umiiyak na, nagpapatawag na ng meeting. At yung iba ay nagpapakalap na ngayon ng perma. Parang hindi yata umabot ng 106. So nagkakagulo na ho sila dyan, mga kabalitaan. At malaking tulong ho itong ginawa ng INC dahil namulat na ho sila sa katotohanan.
at kahihiyan ho ang ginawa ng Makabayan Black at ng mayabang kapulungan sa ating bansa. Kaya ho sirang-sira na ho yung bansa natin sa iba pang karatig bansa ho natin mga kabaitaan dahil nga po ay nakikita ho nila talaga ang pinakaunang nasilip po nila yung korupsyon. At inisip din ng iba, baka tinik tong si Inday Sara kaya ginagawa ng paraan. So titignan ho natin next week. Hindi tayo magpaka-kampante ho dito, pero sa naging pahayag ni SecGen ay nako talagang medyo malabo na ho, no? Nagkakamalabuan na ho itong mga puro mangga mitay. Ayun po, kung nagustuhan niyo po itong video natin, wala na hong edit. Diretso na ho tayo kasi parang wala na talaga tayong oras na mag-edit dahil marami ho tayong ginagawa ho. At kung nagustuhan niyo po itong video, mag-iwan lang ho kayo ng thumbs up. At of course, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, pinutin ang notification bell. I-share nyo rin po para malaman ho ng karamihan kung ano pa yung mga kaganapan. At mag-comment ho kayo na bahala at babasahin ho natin yan mga kabalitaan. Pag may heart kayong nakikita at nakukuha ho sa comment ho ninyo, ibig sabihin nun ay nabasa ho natin yung mga comment ho ninyo. Kaya wag nyo rin pong i-skip pala yung ads na inyong mapapanood dito. So malaking bagay na ho yan sa atin. At maraming salamat sa mga nagpapakulay. Kamakailan lang sa nakaraang video natin. At sa gustong magpakulay, may $ ho dyan. Pindutin nyo lang po. At wag ho kayong humingi sa akin ng GCash dahil ayaw ko pong ibigay yung... Hindi ako magbibigay ng GCash o kahit bank account ko man. May bank account ako pero... ayaw ko lang ibigay kasi parang nahihiya ako sa sarili ko mga kabaitaan at hindi ko natin gawain yan. Ang sa atin lang, masaya tayo pag napakulayan na ho yung bahay natin. Super thanks yung tawag ho niyan mga kabalitaan. Kaya ako po yung magpapaalam na. Matsalamu sa inyo. Mabuhay tayong lahat. Ingat-ingat lamang mga kabalitaan. See you in my next video pala. Huwag kalimutan, see you in my next video. Sa susunod na mga oras, darating na mga oras pagkatapos o dito mga kabalitaan. So God be the glory. Mama. Chip chip. Peace out. Ingat-ingat. Bye-bye.